Hindi ba alam yan ng mga abogadong taga-UP? Hindi ba alam ng profesor na yun na laging nagpapa-interview sa ABS o sa ibang radio, TV stations? Maaaring alam nila yan, nagtatanga-tangahan lang sila. Ano ang kanilang intensyon? Para lukuhin ang taong bayan. Gawing patuloy na mangmang. Yung mga hindi pinalad na makapag-aral ng batas, patuloy nilang gawing mga bobo o gago sa batas. Kaya sabi ko sa inyo, radyo, TV na pang-nasyonal at dyaryo, mag-iingat po kayo. Mga scammer yan, mga estapador yan, mga manluloko yan, mambubudol yan. Kung gusto nyo ng tunay na impormasyon, doon kayo sa Autentico. Mondays to Fridays, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Buti hindi ikaw yung abogadong siraulo, no? Tugtog ng gitara, sintonado naman. Puro pagtalaka yun sa batas, tugtog ng tugtog, pero ginagago ang mga tao. Kaya nga abogago tawag ko, hindi abogado eh. Diba? Alam niya yung sinasabi niya eh. Kaya lang pinipilipit niya eh. Eh kung alam mo yung batas, dahil nag-aral ka, abogado ka, eh abogado ka na. Pero abogado kang pinipilipit mo ang batas para gawing gago ang mga tao, eh hindi ka abogado. Abogado ka. Diba? Ginagago mo yung mga tao eh. Puro ba hindi nagkapalan, mag-aral ng batas, bububuhin mo. Kung ano yung batas? Eh paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, ang ganyang klase ng mga abogado, parang bulaang propeta, bulaang pastor. Binabasa yung Biblia, pero iba yung sinasabi sa atin. Yung laman lang ng kukote niya. Hindi yung nakasulat, yung nasa kukote niya. Inililigaw ka. Pinipilipit niya eh. Alam niya ang batas, pero pinipilipit niya ang batas. Alam niya ang Biblia, yung iba nga, kabisado pa eh. Pero pinipilipit niya ang nakasulat. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat kayo. Kung ayaw niyo maligaw, dito kayo sa lokal na programa. Autentico, sa pangalan pa lamang eh, authentic na eh. Genuine ba yan? Tunay ba yan? 24 carats ba yan? Aba, para matiyak mo, kung totoong tunay, doon ka sa Autentico. Kaya nga authentic eh. Diba? At pag Autentico yan, nag-iisa yan. Wala nang katulad yan. Okay. Ano sabi ni Pinkay? Indirect bribery daw. Kasi tumanggap daw si Senador Marcoleta eh. Public official daw siya eh. Nakalimutan niya yung isang elemento ng indirect bribery. Ano ang isang elemento ng indirect bribery? Ito, batas ng may kinalaman po sa ano ito, sa mga krimen. Ipinaliliwanag dito ni Atty. Goson, author ng mga libro, kung paano ba nagagawa ng isang tao yung tinatawag na indirect bribery. Diba? Kasi sa direct bribery, kinakailangan ay may ipinangako ka. Pag wala kang ipinangako, sa direct bribery pag wala kang ipinangako, hindi masasabing direct bribery yun. Ano elemento ng mga direct bribery? Sumang-ayon ka na gawin dahil sa konsiderasyon. Ibig sabihin may ibinigay sa iyo. May pangako, may regalo, may pinagkaloob sa iyo na gawin ng isang krimen na may kinalaman sa iyong tungkulin. Tumanggap ka ng konsiderasyon. Ano man yun? Pera man yun, lote man yun, whatever. Promotion. At sumang-ayon ka na gawin o hindi gawin ang isang bagay na may kaugnayan o koneksyon sa iyong tungkulin bilang public official. Yan yung direct bribery. Paano naman yung indirect? Kasi sabi ko sa inyo, itong plunder, pag ang basihan ay direct bribery, sa isang matinong piskal o taga-usig, ibabasura ito. Paano yung indirect bribery? Sinasabi rito ang mga elemento. Una, ang kinakasuhan public officer. Wala naman duda. Si Senador Marcoleta, public officer. Hindi pa siya nananalo senador noon. Nung bigyan siya at tumanggap ng donasyon sa kandidatura niya. Siya ay kongresista noon. Papatapos na ang termino niya. Pangalawa, tumanggap siya dahil mayroon siyang ipinangako. Okay? Tinanggap niya iyon bilang regalo. At siya'y nangako na gagawa ng krimen. O kaya ay hindi gagawa ng alinmang bagay. Ang tanong, public officer ba si Senador Marcoleta? At that time siya ay congressman, Sagip Party List representative. Tumanggap ba siya? Oo. Pero meron ba siyang ipinangako? Wala naman siyang ipinangako eh. Wala siyang sinasabi. At kung meron man siyang sinabi, hindi indirect yun, kundi papasok sa direct bribery. Wala nga siyang sinabi. At kahit meron siyang sinabi, matutupad ba niya? Paano niya tutuparin ang isang bagay na wala siyang kapangyarihan? Na may koneksyon sa kanyang trabaho. Ano ba trabaho niya at that time? Congressman. Ano ba trabaho ng congressman? Gumawa ng batas. Hindi naman siya pumipirma ng mga permit katulad ng isang mayor o ng isang governor. Hindi naman siya empleyado ng gobyerno na mayroong ipoproseso para maaprubahan. Siya ay isang mambabatas. Ano trabaho ng mambabatas? Gumawa ng batas. Gumawa ba siya ng batas pabor kina Mike Defensor? O ng sino mang contributor niya?
Kung mayroon, dapat ipresenta ng mga nag-aakusa sa kanya. Mayroon ba siyang hindi ginawa bilang kapalit nung tinanggap niya? Wala. Bakit? Wala kang ginawa eh. Paano mo patutunayan ng wala? Di ba? How can you prove nothing? Sa logic lang, bagsak na eh. Di ba? Wala nga eh. Eh ngayon,